Alright, welcome back. This is Michael. At this time ay pag-aaral naman natin how to escape tutorial hell. So, maaring yung iba sa atin ay na-experience na to, yung tutorial hell. May gusto tayong matutunan na technology or something na gusto nating matutunan na field. At ito na tayo, naghanap tayo ng mga free courses online and even paid courses online na available. And then, hindi natin napansin, parami ng parami yung ating mga courses na na-enroll. Sumali tayo na sumali sa iba't ibang mga means of learning. At napakarami na ng mentor na ating sinalihan at community. Pero na-stuck pa rin tayo, no, sa ating current knowledge. Yung pa rin, wala pa rin nagbago. Yung kaalaman natin, kakayahan natin, skills natin, walang nagbago. So, ito yung tinatawag nating tutorial hell. No, na kahit saan tayo tumingin, pag nag-type ka sa Google, ang daming lalabas na mga sponsored na mga promotions and marketing. And siyempre, pag tumingin rin tayo sa mga mentors, advice nila ay talaga overwhelming, no, napakarami. At ito nga nangyari sa dami ng courses and mentors and vloggers, yung skills natin ganun pa rin, walang nagbago. Kahit na anong gawin natin, ganun pa rin. So this time we will talk about how we can escape the tutorial hell na ating napuntahan. Okay? So tingnan muna natin yung some questions. So paano tayo na-stuck sa tutorial hell? At kagaya na nasabi ko nga, ang tutorial hell na tinutukoy ko dito ay yung overwhelming tutorials na na-enroll natin, nabayaran natin, or free. And then, hindi natin minsan alam kung alin ang uunahin or meron na tayo na simulan pero hindi natin natapos o kaya natapos natin pero tinitingnan pa rin natin yung ating skills. Kung ang skills natin ay zero tayo, no? Nag-start tayo na zero knowledge, then siguro sa mga courses na na-take natin, nagkaroon tayo ng isa, dalawa, tatlong skill. Pero napapansin natin na yung isa, dalawang skills na yun ay hindi pa rin tayo magaling. And sa dami ng napakinggan natin, meron pa nga tayong Spotify, meron pa tayong mga pinapakinggan. Yung current situation natin hindi pa rin nagbabago. Kung hindi pa rin tayo na-hire, kung tayo ay graduate ng college like IT o computer science o kaya ay freelancer na tayo o nagtatry tayo mag-apply kahit saan, pero hindi tayo na-hire, so yan yung problem. And then, ang dami naman nating pinag-aaralang courses and na-enroll natin sila. And sumali na tayo sa napakaraming group sa Facebook. Sa LinkedIn, meron na rin tayo at marami pang social medias. Ganun pa rin. Hindi pa rin tayo successful when it comes to learning new skills na pwede natin gamitin for our job-related, mga job-related natin. So, at this time, tingnan natin yung unang-una, yung nagdala sa atin sa tutorial hell is itong mga free courses, no? Kasi nga dahil sa napakarami na mga free courses na available ngayon sa YouTube and sa iba't ibang mga institution and course providers, maski na sa Facebook, ay napakarami free courses. And siyempre tayo, gusto natin matuto. Ang ginagawa natin ay ini-enroll natin sila, no? Nag-create tayo, nagsa-sign up tayo, and then ang ginagawa natin ay iniisa-isa natin sila, inaaral natin sila. Pero habang tumatagal ay tumitigil na tayo kasi hindi na tayo nagiging interested or nagiging busy tayo. So, sa dami ng courses na na-take natin or available online, ang nangyayari nagkakaroon ng tinatawag nating overload, information overload, no, na sumusobra sa dami. Merong mga nagtuturong mabilis, may nagtuturong sobrang basic, merong mabagal, merong boring, merong sobrang saya na hindi na nakapokus dun sa mismong topic kundi dun na lang sa nakakatawa. So maraming mga maraming mga variation, no? Maraming variation and variety, no? So okay ba yan na napakarami free courses na in-enroll mo? Well, sa isang mabilis na sagot, okay naman yan. Pero kapag sobrang dami na, ang problem, may stuck ka na nga sa tutorial hell. Hindi mo na alam kung sino pakikinggan mo. Sa dami ng vloggers, sa dami ng sources, nagiging basihan na lang natin sometimes kung ano yung mas in demand and ano ang
mas madaling pagkakitaan, alin ang mas malaking sweldo, mabilis ma-hire. So, yan yung mga nagiging criteria natin bago tayo minsan nagtitake ng course or inaalam muna natin yung possible na maging resulta, which is okay naman yun. But having a lot of courses, too many courses, too many bloggers, too many mentors, lalo kang may stuck sa tutorial hell. And the second one na na-stuck tayo sa tutorial hell is kapag bumili tayo ng paid course, yung nagbayad ka, halimbawa sa Facebook, meron ka napanood dyan or nakita, and then nagbayad ka ng certain amount, and may tinuro na basics, pero hanggang doon na lang. So, you have to find another tutorial na may bayad din na ini-expect mo na mas mataas na yung level. Pero unfortunately, marami sa nakaka-experience at isa na rin ako doon, na kada bayad mo, same content. No? At minsan, ang nakakalungkot pa nga is, minsan mas maganda pa yung YouTube. Mas maganda pa sa YouTube mag-aral kaysa doon sa mismong binayaran mo. So, experience ko yan kasi ako mismo ay matagal nang nag-enroll sa napakaraming course provider. Siguro nung nagsimula ako ay I think 2015, 2016, yan. 2014 I believe. Yan, ganyan. Mga ganyang panahon nag-online na talaga ako kasi meron kasi akong meron akong kaisipan na may mangyayari sa future. Merong something na pwede kong expect sa future at pwede akong mag-involve doon sa future na yon. At yun nga nangyari ngayon na yung inaral ko noon, kahit papaano ngayon ay nagagamit ko na. So, sa aking personal experience, merong good talaga resources o good courses. Ang nakakalungkot lang, itong sa number 2 nakalagay, di ba? Good, bad, and paid, best paid courses, result-oriented. No, yung ang tinitingnan ko lagi is yung ano magiging resulta pag inaral ko yan. Sometimes yung mga ibang paid course, hindi nila sinasabi ano yung mangyari sa iyo. So, ang ganda lang ng promotion, ang ganda naman sinasabi, ang daming pangako, no? And then, pag nandun ka na, basics lang din ituturo. So, wala talagang output na in-expect. So, nanghinayang ako sa binayad na pera. And then, may mga courses na updated, pero pagkalipas ng ilang taon, pinababayaan na, no? At meron ding pag bumili ka, outdated na, luma na, no? Hindi na siya ginagamit. So, sayang din yung pera natin doon. And kahit cheap, minsan may murang course, nakabili din ako dyan, $199, $299, $249, no? Ay, sabi ko sa inyo, pati yan, pinapatulang ko talaga. Kasi I'm hoping na there is something that I could learn na hindi ko pa alam. Kasi yung bagay na ganyan, pag isang bagay na sinare sa'yo, binabahagi sa'yo, sinishare sa'yo, tapos yung tinuro niyang yun ay makakatulong sa iyo, so worth it na yung binayad mo. Pero kapag ang binayaran mo ganito kamura o kamahal, pero makikita mo basics lang, and then hanggang maski na sa YouTube meron, so sayang yung pera. Hindi mo naman pwede i-refund kasi na-take mo na yung training na yon. So na-stuck tayo sa ganun, and I want to show you to prove na kahit paano ay talagang nag-aaral ako, no? So I'm going to show to you yung aking mga training sa LinkedIn Learning. So makikita nyo medyo marami din to, 70 courses to more than pa nga dahil meron pa ako diyang hindi natapos. So as you can see 2021 pa yung iba kong courses dito, ano. Ayan, so ang dami niyan, completed ko lahat yan. Makikita nyo. Lahat yan inaral ko kasi nagbayad din ako dyan more than I think 20,000 mahigit ata, parang ganun, kasi 2 years, 3 ilang years din ako bayad ng bayad dyan, ano. So yun nga lang, tinigil ko na kasi yearly babayaran mo siya yearly. So ang dami niyan, ano, pati mga CompTIA nandyan din, 2018, 2021 halos, ano. At meron pa yung isa to, at kilala nyo to, itong itong Udemy. Yan, napakarami ko rin sa dami ng mga, papansin ninyo, 43 pages.
Oh, 'di ba may Laravel. Yung iba nabuksan ko pero luma na, outdated na. Nalaman ko na lang nung hindi ko na ma-refund, no? Meron magaling ang turo sa simula, and then ah habang habang tumatagal hindi na maganda yung turo, para minadali na. So madami yan, ano, dami ko talagang courses online. And yung iba hindi sa simula pa lang, pagtingin ko pa lang hindi na maganda yung delivery, or sabihin na natin walang masyadong tawag dito, walang masyadong content, kundi makikita mo lang din sa YouTube. So hindi ko na siya tinatapos talaga, no? And then meron pa, marami pa yan. Ito mga sa Scrimba, ang dami din yan, no? Iba I paid. So papansin niyo, oh. Ito yun, no? Tingnan niyo, 29 started, oh. Puro started lang, walang natapos. Kasi ang reason is because sometimes yung way nila ng pagtuturo ay hindi angkop sa kagaya natin. Ang bibilis nila magturo, parang ang kausap nila ano lang, yung parang kagaya lang nila na marunong na may idea na, may background na minsan yung culture nila, and then napapasama yon, and then yung education nila, kasi medyo iba din yung education sa kanila. Pag sinabi mong high school, magagaling lahat sa English, matitindi ang vocabulary. So lalo na pag college level ang ano nila, target audience nila, college level, medyo malayo sa college level dito sa atin sa Pilipinas. Medyo makapal yung buko, sorry. Ayan, papagupit na. Kung papansinin ninyo, napakarami kong training. Ito pa sa sa Coursera, ang dami niyan, ano. Ayan, may mga deadlines pa nga ako dito, no. Ayan, ang dami niyan. So hindi ko sa inyo mapakita lahat. Meron diyang completed na. Tingnan natin completed ko. So dito medyo marami-rami ako natapos dito sa Coursera, kasi yung iba talaga ay ano, ayan, madami tayong mga natapos dito, no? At ang tina-target ko dito talaga yung mga mahihirap na malulupit ang mga tawag dyan, yung mga certificates. Combination siya ng napakaraming training, no? And ginagawa ko to kasi I really want to learn talaga about technology. At ngayon nga, ang nangyari, dahil sa dami ng mga courses at bawat course provider, maski na yun nga, sinabi ko sa inyo, pati Facebook pinatulan ko na talaga just to learn more. Yun nga, meron talagang bad courses, merong good, at merong best. At ang problema, pag tumatagal, yung best nagiging outdated. Parang hindi na siya magagamit ngayon kasi outdated na. So you have to really check the latest updated versions, kung ano man ang gusto mo aralin, at saka kung ano yung hindi lang yung trend. Kasi pag sinabi mo trend, yung uso, siyempre uso ngayon yan, di after na sikat siya ngayon, di ba? After siyang sumikat, after nun, laos na siya. So hindi dapat ganun. Dapat ang makita nating course ay yung training ay dapat continuous na stable, reliable, and continuously updating. Ibig sabihin, magagamit mo pa hanggang ngayon, katulad ng web development. Pag nag-aaral ka niya ng HTML, CSS, JavaScript, hindi nalalaos yan. Python, ganun din. Kahit lumipas ang napakaraming taon, magbago man ng version yan, same Python pa rin. So marami yan, no? And then may mga frameworks na kapag ka nag-update, kailangan mong baguhin yung way of your code, the way you code. So yun ang isa sa mga kailangan mo i-consider. So ayun yun. And then isa pa, ito number 3, isa pa sa mga reason bakit na-stuck tayo sa tutorial hell is because marami tayong mga coaches, marami tayong mentors. Kapag sinabi ni mentor ganito, or sabihin natin vloggers, mas maganda aralin itong C#, C++,
or sabihin na natin React, or sabihin natin Django, mas maganda dyan, mas maraming mga opportunities dyan, doon tayo, lipat tayo doon. And then sinabi naman na isang magaling na vlogger, ay mag-stick kayo sa Next.js, mas in demand ganyan. So lipat ka na naman. So hindi mo na alam ngayon kung ano unahin mo, ano mamasterin mo. So that is one of the reasons bakit tayo na-stuck. Kasi nga yung influence ng mga influencer or vloggers. And as they share their experience, lalo na yung sa nasa tech community, nasa tech development, pag nag-share sila ng kanilang mga, sabihin na natin, mga sweldo nila, and then yung iba pang mga gusto nilang sabihin in regards to their income, salaries, na-encourage tayo. So, tatanungin natin, ano pong tech stack ang gamit nyo? Ay, ako ay isang Python developer, Python programmer, Python sabihin natin Python specialist. So gusto mo na ngayon mag-Python. So iniwan mo na yung inaaral mo. So that's the problem, no? Nagiging diehard fan tayo ng mga vloggers and influencers. So itong mentoring naman is iba to sa vloggers at saka sa mga influencer. Ang mentoring ito ay meron ng personal communication, sino yung mentor mo, and then gaano kayo kadalas mag-usap regarding sa mga training na kailangan mong malaman. And then ang nangyayari siyempre pag available lang si mentor, saka lang niya sasabihin yung posibleng pag-aralan mo, and then pwede ka magpa-check ng yung mga project sa kanya. Kaso sometimes ang nangyayari is hindi talaga natututukan kasi hindi kaya sa chat or sa call, no? Ang totoo dyan, hindi pwedeng mag-aral kayo sa GC. Kaya minsan pag sumasali ako ng group, meron nag-invite sa GC, magtuturo daw, magko-coaching, training. So, siyempre, ano lang tayo, silent lang tayo. Pero hindi siya pwede. Kahit sabihin mong napakahabang tutorial, ilagay mo sa GC, chat mo doon. Ako, pagkalipas lang ng ilang chat ng ibang kasama mo doon sa GC, matatabunan na yon. And ang Pilipino ay hindi mahilig magbasa, no? So, isa yan. No, karamihan o yung iba, no, hindi lahat, yung ibang mga kasama natin, kababayan natin, yung mahilig sa technology or marunong sa technology, kalimitan yan mas mabilis tayong matuto pag nakita natin, no, kaysa doon sa binabasa natin, lalo na kapag ang English ay medyo mabigat, napakalupit ng pagka-English. So nangyari, wala na, hindi na natin nasusundan. So, having a mentor is a good thing. Pero, siyempre, yung availability ng time ng mentor. And, of course, yung iba, free. Tuturuan ka for free. At, limited lang din yung kaya niyang ma-reach out. Yung mga mentors. So, medyo, tapos yung scope of learning pa, no? Saan ka magko-concentrate? Pag sinabi niyang mag-aral ka ng Bootstrap, React, Node, yan. So, saan ka magsisimula? Sabi niya, mag-try ka sa basics, ka sa Udemy, mag-try ka sa particular link na ito sa internet, sa YouTube, no? After mo nun, next? So, parang ang mangyari, yung kinabukasan ay nakasalalay na sa kanya. At, siyempre, pag hindi siya available, maghahanap ka ng ibang mentor. So, mangyari is paiba-iba ka ng mentor at lalo kang nalulubog sa tutorial hell. And number 5 is itong attitude. So, sa attitude, ito yung pinakamalupit na talagang, magbibigay talaga sa iyo ng zero skills and malabong future, no? Kasi marami na rin ako na-experience na ganyan. Pagka nangihingi muna ng tulong, ng advices sa simula, na magme-message or sabihin na natin, magtatanong sila, and then pag sinabi mo, ganito gawin mo, or meron tayong online course free sa Learn Computer Today. I-enroll mo muna yung mga free doon. Ang sasabihin pa sa iyo, sige po, check ko na lang po later. Parang hindi interesado. So, ang problem with the attitude, pagka sinabi mong meron pang ibang free course na available, pag sinabi mong marami pang available na free, or sabihin na natin may iba pang paraan para matuto, well, tama naman yun. Kaya lang, yung attitude na sabihin natin na ay, ikaw ba yung magtuturo? Ayoko na. No? So, pag nalalaman nila ako magtuturo,
is nawawalan sila ng interest. Yung mga una, no, yung mga unang panahon na nakikipag-engage tayo sa Facebook. Kasi sa Facebook, puro chat, comment. So, may mga panahon dyan, sumasali ako sa mga debate, no, in regards to technology. Kasi, ang reason ko naman is not to prove na akong tama. Hindi naman yun eh. Kasi may nagtanong about a certain technology at ano yung gusto niyang gawin. And then, siyempre ako, baka siya ay sincere, baka talagang gusto niya talagang matuto or sabihin na natin na lost siya, no? Wala siyang guidance. So ako naman, siyempre may concern din kahit paano na binibigay natin yung advices for free. And then, may magko-comment na iba, naku mali yan, ganito yan, mas maganda, ganito, ganyan. So siyempre, kailangan ko pa rin tulungan yung tao na nagtatanong. Pero at the end, dahil mas sikat yung ibang nagko-comment, mas kilala sila sa community, sila pakinggan. And when I offer yung mga simple tutorials na kinreate natin for free, libre naman, ayaw nila because of the popularity thing, no? Kapag popular, influencer, kasama sa community, kung ano sabihin niya, nagiging rules na agad or sabihin na natin yun na ang pinakatama. So, ang tanong lang, no? Gusto ko na rin share, no? May isang group dyan sa Facebook na medyo kailangan ko umalis, no? At ilan group yan eh, no, na yung attitude talaga ay nakaka-distract, nagiging toxic. So sa tech community, sa technology, hindi naman about yan sa galing mo, no? Sa galing mo, kung magaling ka, makaka-contribute ka sa community or sa technology, then good. Pero kung magaling ka and you brag about it, yung pinagyayabang mo, at kapag merong tingin mo mas magaling sa iyo, sasabihin mo pangit yung ganito ganyan, at gusto mo i-compare yung sarili mo sa kanya. So it's not about that, no? Ang reason ng technology is to bring us comfort, mas mapabilis yung proseso, maging automated ang lahat, madali ang gumanda ang buhay, no? So yan yung primary reason ng technology. Hindi yan ginawa para sumikat ang isang tao. At yung isang tao ay sumisikat sa technology hindi dahil nagpasikat siya. No, kagaya ni Bill Gates, ni Elon Musk, ayan, si Mark, itong sa atin sa Facebook, at saka yung iba pa, no, na sikat. So, sila ay sumikat. Hindi sila nagpasikat. Actually, sila nga sa simula ay nasa isang maliit na kwarto lang, nasa isang garahe lang, doon nila din-develop, tulad ni Steve Jobs tsaka Steve Wozniak, nasa garahe lang sila nag-start. Si Amazon, yung founder niyan, sa isang kwarto lang siya. Si Elon, sa isang rented room, apartment, no, magkapatid sila, doon sila gumawa ng kanilang program. So hindi sila nagpasikat sa multimedia, sa multimedia or sa media, sa social media. No, hindi sila nagpasikat, kundi kusang sumikat sila because of their work and contribution sa community and the whole world, including Linus Torvalds, no, nung ginawa niya itong Linux kernel. So hindi siya humble, pero ito yung graduate ng master siya in computer science. Marami sa mga yan ay yung iba sa kanila ay graduate ng degree, ng master's degree sa computer science, no? So, lang sila, humble lang sila. And nag-start sila by asking questions. Nagtanong sila, and then naghanap sila ng solution, and then na-provide nila yung solution, at nakatulong yung solution na yun sa buong mundo. Okay? So, the first thing that we must have to get unstuck sa tutorial is kailangan check natin yung ating attitude, no? Kapag ikaw ay sinabi mo, ayoko dyan, kasi Pinoy yan, ayoko matuto dyan. O kaya, eto, masikat to. Sikat ito, dito may kinig. So, nasa iyo yan, no? So, kung may natututunan ka, why not? Since free naman yan, no? So, you have to, optimize your time, no? In gathering information doon sa iyong goal. Okay, so ito, how to escape tutorial hell. The first one that I want to share with you is itong focus on your goal. So ano ba ang gusto mo maging, 'di ba? Gusto mo rin ba maging vlogger, influencer? So
medyo ang mangyayari dyan is you can become a influencer or blogger, pero you have to understand the risk na kapag sumikat ka, pwedeng sikat ka, and then darating ang time na hindi ka na sikat. So, pwede mong isipin. While if you focus your goals on technology, in learning new technology like web development, software development, WordPress development, design, aim higher, like software engineering. Kung tayo ay mag-aaral din naman ng coding, at gusto natin maging matuto sa code, wag nating ang advice ko lang, wag nating iset yung goal natin to become just a programmer. So, bakit just? So, ang dami kasing nami-mislead Pag sinabi mo programmer ka, yun na yung parang isa sa mga malulupit na position or sabihin natin skills. Actually, being a programmer is just the first step of technology. Pag sinabi mong programmer ka, first step yan. Ito tech stack, medyo malalim yung tech stack. Ano yung second level? You become a developer. Kung nakagawa ka ng program, i-develop mo. So, you become a developer. And then, kapag ka na-develop mo siya at gusto mo siyang i-optimize, gusto mo siyang paliitin, tapos compact, tapos same output, and pwede siya gamitin sa business, sa scientific, or sa health, then you become a software engineer. So, you have to aim for higher position and more in-demand skills. And that in-demand skills, ang involved dyan is software engineering. And software engineering is not just a simple term na pwede mong kunin. Kunyari, nag-take ka sa DICT, yung ating DICT, nag-offer sila ng software engineering at na-take ko na din yun, natapos ko yun, I think mayroong beginners level, level 1, level 2, parang ganun. So, natapos ko yung software engineering dyan sa DICT. Natatawa ako kasi, yung software engineering na ginawa nila, maganda naman. Wala naman akong nakitang pangit. But, at the end, doon sa pinakadulo, pag natapos mo yun, software engineer ka na ba? So, yun ang problema doon. When you get the certificate na ikaw ay nakatapos na software engineer, ay hindi ka pa rin software engineer. Bakit? Ang software engineer is not just a mere title. Titingnan ko kung nandito pa sa aking email yung aking software engineering from DICT, software engineer. Ewan ko kung dun sa original kong medyo mahina internet ko ngayon. So, loading pa siya. So, natake ko yon sa DICT and ang naging comment ko lang doon is, pag nakuha ko ba yung certificate, after ko ng certificate, software engineer na ako. So, yun yung question na pwedeng ma-encounter ng sino mang nakatapos doon. Kasi once na na-take mo yon, then nakuha mo yung certificate, software engineering, software engineer na ba? So, may confusion doon. Ang software engineering is mag-i-engineer ka talaga ng mag-engineer ka talaga ng software. Meaning to say, ay ikaw ang teka lang, nawawala ako dito sa teka lang nahanap ko sa aking email. Okay, so meron basic yun tapos may advanced yan eto, pakita ko sa inyo para makita nyo. Hindi ko maalala kung kailan. Ito yung basic, pero alam ko may advanced pa yan so yan. Okay, so may advanced pa yan, I believe. Dalawang level yan. So, dito is, ang isang question dyan, kapag na-take mo ba yan, software engineer ka na. So, hindi. Kahit makuha mo yung advanced yan, pinaka-advanced yan, hindi. Kasi ang magbibigay sa'yo ng certification or proof na ikaw ay isang software engineer is yung iyong ginawang software. May ginawa ka ba? Kung wala, hindi ka software engineer. Tapos, kapag may nagawa ka, nagagamit ba na ibang tao? Pwedeng gamitin na ibang tao? Hindi nagagamit. So, hindi ka pa rin software engineer. Software engineering involves talaga the design, the purpose, yung life cycle ng software. So, maraming involved dyan.
No, kapag na-create mo ang isang software tapos hello world lang pala ang i-output o kaya hi, hello, change your name lang, eh hindi pa yung software talaga. So you have to create a fully functional software na pwedeng gamitin ng ibang tao at magagamit nila ng independent sa kanila na hindi mo kailangan turuan, no? So dapat siya ay user friendly. So you have to, balik tayo sa ating topic, you have to focus on your goal. So anong gagawin mo? Kung meron ka ng goal, gusto mo maging software engineer, yan na nga yung pinag-usapan natin, yan na yung goal mo, then anong gagawin mo? Yan. So you have to find the solution for that at ma-reach mo yung goal mo. And then next is, are you willing to do sacrifices? Willing ka ba mag-sacrifice? Ano yung sacrifice mo dyan? Yung time, yung learning time mo, training time mo, and effort. Gagawin mo ba yung kailangan para matutunan mo? Nandyan talaga ang real challenge. Kapag gusto mo, pero ayaw mong gawin, so, ayan, ang magiging negative effect ay yun lang. Ganun lang mangyari is, nag-aral ka lang pero hindi mo natapos. Sorry talaga sa buhok. Nadidistract ako sa aking buhok eh. Ayan, tapos tumunog pa yung aking Facebook. So, willing ka rin ba sa iyong, willing ka ba magbayad, mag-spend ng money? Kung sasabihin mo, hindi, ano lang ako, free lang. So, kung sa free ka, I don't see, in my experience, wala akong nakitang software engineering na free. Okay? So, if you want to become a software engineer or software developer, you have to find a good and reputable training provider, pwedeng online or offline. So, probably, pwedeng sabihin ng ilan na mas maganda face-to-face. Well, yan ang reason ba't ako nag-college ngayon kahit na may edad na ako. Kahit may edad na ako, nag-college pa ako ngayon, I took the computer science degree, no? Kahit na ako ay graduate na ng ibang sa programming, pero ngayon nag-take pa ako ng computer science is because I want to see and I want to experience kung talaga bang ang face-to-face and college life ngayon kaysa noon mas effective ba, no? So as I see it, pareho naman effective yung noon at saka ngayon, pareho effective, pero siyempre meron pa ring lacking. So ang isa sa mga lacking dyan is yung maano ka talaga, magkaroon ka ng immersion doon sa mismong ginagawa mo. Like, if you want to learn Python for artificial intelligence, so kailangan mag-focus ka talaga doon. Aralin mo siya, magre-research ka pa rin. Ang trabaho ng mga professor is not to spoon feed. Hindi ka papakainin ng susubuan. No? Yan ang work ng instructor and college professor is to guide you. Bibigyan lang kayo ng idea and then bahala na kayo kung gagawin nyo ba yun o hindi. That's why more on activity and more on projects yung binibigay ng instructor. That is only the guidance. And still, ikaw pa rin talaga ang papasok, mag-aaral, and sa iyong bahay, aaralin mo pa rin. Kaso, ang nangyayari sa mga students, sa mga IT, and then sa ComSci, as I observe, pag-uwi ng bahay, naglalaro na lang. No, hindi nag-aaral. So, pagka-graduate ng college, sisisihin yung mga prof, hindi daw sila tinuruan. Well, hindi yon. Binigyan ka na nga ng guide eh. Maski na ako kung ako instructor. At ngayon nga, instructor naman ako, ano? So, hindi spoon feed yung mga estudyante dito sa Learn Computer Today. Bibigay ko lahat ng kailangan matutunan, ituturo ko din. At ipapakita ko paano gagawin ng mga project. At dun sa kanilang sariling project, let's say meron tayong student, meron siyang mga mali sa kanyang coding. So, hindi ko bibigay sa kanya yung code at bibigay ko sa kanya yung sagot na tama. Sasabihin ko sa kanya, you have to check your work and tingnan mo saan may problem. And compare mo yung code mo dun sa tinuro ko. Then, tingnan mo kung ano yung magiging resulta. Mag-experiment ka. Tingnan mo saan may mali. And then later, sasabihin ng ating students sa Learn Computer Today, Sir, nakita ko na yung mali. Oh, that's good. That's part of debugging. No? Kasi kapag ibinibigay lang sa inyo yung sagot, ibinibigay lang yung dapat nyong malaman, tapos makikita nyo, wala na. Pagkakita nyo, tapos na. Hindi.
So, ang tamang way is i-guide kayo, ipapakita sa inyo ang tamang proseso, then gawin mo. Ikaw ang gumawa. And then, pag nagkamali-mali ka sa gawa mo, just go back to the instructions and dun sa mga ginawa ng instructor, ginawa ko. Then, tingnan mo, compare mo siya ka nagkamali. And then, pag nakita na yung error, yung bug, then mas masaya yung estudyante. Bakit? Siya yung nakasolve, hindi ang instructor. So, ganun din sa college. Kaya lang sa college talaga, sa sobrang dami ng estudyante, hindi talaga matututukan. Ano? And, pag chinat mo na chinat si sir, hindi siya makaka-reply kasi nga dami estudyante. So, the second thing na pwedeng may bigay as a tip is look for better tutorials. So, ito yung mahirap dito eh. Saan ka titingin ng better tutorials or training? Better. Pag sinabi natin better, mas maganda. So, ano yung magiging criteria para masabi mong better, no? Ito, isa una mong tingnan, itong part na to. Ano ang resulta? No? Kapag walang maipakita sa yung video, kunyari sinabi sa'yo ng training sa Facebook, meron po kaming web development training, ganito, maganda, tapos merong job assistance, ganyan, etc. Mura lang po, 80,000 lang, ha? 80,000. So, siyempre, ang promotion at saka marketing, ginagawa talaga nila yung part nila, talagang ibinibenta talaga nila yung kahit na anong pwedeng ibenta. At mapapa-oo ka talaga sa galing ng presentation. You have to check the result. Ano ba yung resulta? No, paano malalaman yung result? By asking for sample videos, sample training, no? Kapag wala kang makitang video sa kanilang page or sa website nila, wala kang makitang video how they conduct trainings, tapos ang nakikita mo, puro reviews lang. No, nung ako yung nag-enroll sa ganitong klase ng training, ang galing ng, solid na solid. Ang galing, ang gagaling nila. Puro pag ganyan ang salita ng nagre-review, fake na kagad yan. Bakit? Sino ba naman maniniwala na puro superficial o yung mga bulaklak ng dila? Solid na solid. Ang galing, the best. Yan yung mga, di ba, sa English niya, adjectives ba? Na nag-describe, no, about the training. The best talaga, one of the best. World class, ganyan, no? Solid na solid ng training. Tingnan niyo yung reviews. Pag ang nakita nyo ganyan na review, one of the best, top tier, ganun, one of its kind, puro ganyan, maikli, tapos walang halos puro papuri, tiyak yan, wala yung magandang resulta. Ang ginagawa kasi ng iba is nire-require nila yung students na, sige, para kayo graduate, magbigay kayo ng 5-star review. Bigyan nyo muna ako ng review sa ating page, tapos pag-graduating ko kayo, bigyan ko kayo ng certificate. So, makikita nyo talaga sa review is magaganda. Solid na solid do. Ang galing talaga ni ganito. Ang lupit. Pag ganyan ang mga salita, English man o Tagalog, fake na kagad yan. Kasi ang tunay na review, hindi mo kailangan sabihin sa estudyante, uy, bigyan mo ako review na 5 stars ha. So, ang mangyayari talaga is magkukusa sila. No? Sa Learn Computer Today, nag-encourage din ako na magbigay ng review at ng feedback. Pero gusto ko yung natural. Gusto ko yung kung ano yung nakita mo, ano yung experience mo, sabihin mo. Kasi yan ay feedback na pwede kong tingnan at para mas lalong ma-improve yung ating training sa Learn Computer Today. And as of now, makikita nyo yung intervals. You know, may timestamp yan eh. Meron yang anong year, anong month, no? Kailan siya nagbigay ng feedback, review, sunod-sunod niya. Makikita mo, pag ang review halos magkakadikit lang ang date, no? Ibig sabihin, pag graduate na yung mga yan, batch na yan, so kailangan nila magbigay na review, required. Pagka ang review magkakahiwalay, tapos, ang review nagkukwento kung ano yung nangyari, kinukwento niya, ano yung struggles niya, ano yung experience niya na talagang may details, pwede natin sabihin tunay na review. Kasi nga, saan ba sila huhugot ng kanilang sasabihin? Kundi sa kanilang experience lang naman kung magkukwento sila. I remember one of the students na Learn Computer Today ay gusto niya raw magbigay ng review, feedback sa page at saka sa website.
Sabi ko, "O bakit ayaw mo?" Sabi niya, di daw niya alam kung ano sasabihin niya. Sabi ko sa kanya, maging natural ka lang, sabihin mo lang kung ano nangyari sa'yo. Ano ba nangyari sa'yo? Sabi niya, "Nagka-work na ako, Sir Mike. Tapos, ang work ko ngayon, developer. Tapos, ang nakakuha kong client ay foreigner. And maganda yung income." So, paano ka nakarating doon? Ganito, gano'n. Kinuwento niya. And then, sabi ko, di yun ang ilagay mo. Tingin mo pala, nakatulong siya ang Learn Computer Today on that part, ilagay mo. Okay, so, makikita niyo yung kanyang review sa ating page, no, sa Facebook. And even sa website. So, you have to check the result. Resulta ng mga graduate, resulta din na pwede mo makita, paano ang training, paano magturo, ganyan. Meron bang sample video, meron bang sample course na pwede mo makita. Pero may mga sample courses, free courses din. Mag-ingat kayo na free daw. Pero habang nanonood kayo dun sa kanilang Zoom meeting or live, bigla kayong sasabihan na, para maka-enroll kayo, mag-down lang kayo ng 45,000 o 40,000, 20,000. Tapos sasali na namin kayo sa community. Andun na lahat ng kailangan nyo. Kikita na kayo ng 6-figure na sweldo. Pinakamahina yung income is 100,000. So pag ganyan, na-scam na rin yan. Paano mo na-assure na 100,000? Wala pa nga skills, di ba? Kahit ba magbayad tayo ng 1 million sabihin na natin, magbayad tayo ng 1 million. Kung ang kapalit lang nun promises, wala din yun, no? Ang tunay na pwede mangyari is dapat matutunan mo. Kasi pag natutunan mo ang isang bagay, kung maaalala ninyo yung mga nangyari in the past, konting kwento lang, no, yung technology binibili ng bawat kumpanya yan. Kunyari Toyota, tapos bibili nila from Hyundai, bibili nila yung technology na yan, o kaya kung sino man naka-discover noon, patent noon, bibili nila yung patent na yun. No, I think merong Pilipino naka-imbento ng something tapos binili ng ibang bansa. So ganun, binibili nila ng milyon-milyon kasi magpo-profit sila doon. May value, no? So ganun din sa learning. Ang gamit, pag bumili ka ng gamit like kotse, sabihin na natin, gamit ba yun? Vehicle, motor, o ano man yan, computer, laptop, etc. Pag binili mo yan, pwede yan masira, di ba? Pwedeng nakawin. At pag nanakaw yan, yung value na nawala. O kaya nasira, no? Mawala yung value. Pero yung skills mo, hanggat buhay ka nandyan yan. Hindi mawala sa'yo yan. Lalo na kung ina-update mo yung skills mo. Hindi yan mawala. Kaya kung magbabayad ka man lang, mag-i-invest ka, huwag ka na mag-invest sa mga networking na sa yung 10,000 mo, gagawin yung 10,000 niya. No? So, huwag ka doon mag-invest kasi may scam talaga dyan. Pero kung mag-invest ka sa skill mo, magbayad ka para matutunan mo yung skills at natuto ka nga, ayun, hindi na mawawala sa yung skills. So, you have to look for better tutorials by looking at the result. Now, and number 3, so you have to find the instructor support. Kailangan nakakausap mo yung instructor, kailangan na-chat mo siya or meron kang paraan na makontak siya by email or chat sa Facebook, Messenger, etc. sa group, sa community. Kailangan meron kang communication sa kanya. Pag nag-training ka sa kanila, kailangan makontak mo yung instructor. Yan ang problem sa katulad sa Udemy at sa iba. Pag doon na lang sa comment or sa pag nagtanong ka, hindi na nire-replyan So, paano yung ngayon yung part na stuck ka, no? Yung hindi mo alam yung sagot or kulang yung turo, hindi na ituro yung part na yon. So, saan mo hahagilapin yun? So, ang mangyayari sa course or sa training mo, baliwala. So, you have to find the instructor right for you. At remember, guys, dito sa Learn Computer Today, ang support na binibigay natin sa mga estudyante is almost 24/7. So kasi may time talaga nagbabago yung oras ng tulog ko. And most of the time ako yung available. At yung mga question and answer is talagang sinasagot natin yan. And ang isa lang bagay na dapat aware kayo kung darating sa point na itry nyo Learn Computer Today is hindi ituturo sa chat kung ano ang sagot. Kundi kailangan yung daanan, yung training talaga na ibibigay. At yan ay ipapakita lahat step by step
At doon sa mga steps na yon, may mga ibang estudyante nagmamadali. Parang ang nangyayari sa sobrang bilis ng pag-aaral, hindi na ginagawa yung project. Then pagdating sa dulo, hinahanap nila yung project, nasan daw ang code. Sabi ko, teka, nakalagay yun doon na, gawin mo yung code. Hindi ibibigay sa iyo yung code. Paano ko matututo kung copy-paste na, bibigay ko sa iyo yung code, tapos papasa mo sa akin yung code ko, yung i-check kung final submission mo, code ko rin. So, hindi pwede yun. So, bagsak. So, kailangan niya i-retake yun. Sayang yung pera niya kung hindi niya matututunan. So, ba't ka pa nagbayad tapos hindi mo pala aralin tapos pagpapacheck ka, hindi mo naman gawa. So, wala pa ring skills doon. No? Okay, number 4, lifelong learning. No? So, kapag ikaw ay nag-start na magkaroon ng skill, nagkaroon ka na, so you have to continue that. At kung ikaw ay nasa technology, kung nasa full stack ang gusto mo or software engineering na kailangan mo mag-update kasi yung ating technology hindi naman yan stagnant, version 5 ngayon, bukas version 6, version 7, parang cellphone din, laging na-update, lalo na yung skills natin, at doon tayo babayaran ng malaki. Doon sa updated yung skills natin, kaya natin gawin na isang bagay na gustong ipagawa ng company, kaya natin sumubay sa technology na meron sapagkat ang kumpanya hindi naman yan mag-stay yun sa mga old technology nag-upgrade yan, nag-upgrade at willing sila magbayad kung kanino man. Kaya nga ang pagiging software engineer, inaabot yan ng 3 million per year. May mga software engineer ngayon, sumusweldo sila ng 300,000, at per month. Merong mga software developer 100,000. Yan talaga ang 6-figure. Pero hindi ko maipa-promise sa inyo na kapag nag-enroll kayo sa Learn Computer Today, ganyan magiging sahod nyo pag na-hire na kayo. Hindi. Kasi nasa skills nyo pa rin. Kung gaano kayo kagaling, doon kayo babayaran. Kung wala kayong alam, ba't kayo babayaran, di ba? So, you have to learn skills. At mag-start ka sa foundation. And kung gusto mo pa rin mag-solo, mag-aaral ka ng solo, or sabihin natin self-taught, nasa sa'yo na yan. Kaso, it will take you a lot of time. Kita nyo naman, yung pinakita ko mga courses, sang katutak na yun. Meron pa nga ako dong course, 2016 pa. Hindi ko lang mahanap, ibig sabihin, nasa sa atin talaga, how are we going to see and view, yung paano tayo pwedeng matuto at ma-develop yung skills natin. Kung sa sarili lang natin, wala tayong team, wala tayong kasama, paano mo malalamang tama yung ginagawa mo, di ba? So, wala rin mag-check ng project mo kasi wala ka namang talagang mentor talaga. O kung meron man, pakita mo sa kanya, wala siyang time. So, you have to find a good place, and I'm offering you na dito sa Learn Computer Today, we can achieve that together. So, hindi ko naman sinasabi na ito lang yung tama, itong Learn Computer Today lang. Marami pa ring iba. And you have your choice. Okay? So, dito, if you are going to pursue your dream as a software engineer, we can provide you that. Okay? And we are open for any suggestion, feedback, and you can always have the voice to say whatever you want to say and share what you want to share sa ating dev teams o team of devs, mga developers team. So once na ikaw ay nag-enroll, magiging part ka ng mga developer sa Learn Computer Today. So that is one of the suggestion that I want to share with you. And if you want still, gusto mo pa rin mag-solo and nagtitipid ka, well, it's up to you. And ang Learn Computer Today ay hindi mahal, Kung i-compare mo yan sa iba, ay makikita mo mas mura pa rin. Kasi sa ganyang price, sa simple, may installment pa nga, available na installment. At once na fully paid ninyo, yung kailangan feed yan is lifetime na yung training nyo. Lifelong, ayan, nakasulat sa screen. So, isang beses ka lang magbabayad. So, lifetime na siya. And yung
participation, yung inyong learning, development ng iyong project, you can share it with the team. And if you want support or advice and even more additional courses provided for free dyan sa atin. Kasi yan naman ang punta natin technology. And of course, pag marunong ka na, is pwede ka na talagang mag-work as a freelancer or sa company dahil meron ka ng sapat na skills. And dahil dyan, ang Learn Computer Today ay naging part ng ating training at yan yung gusto natin i-share na ang Learn Computer Today ay makatulong din sa ating lahat. No? So, I think yan lang po ang laman ng ating tips for today and I hope you learned something at walang ibang makaka-achieve ng iyong goal sa buhay kundi ikaw lang, no? So ano man mangyari, magkaroon man ng problema, mawalan man ng pera, no, or magkapera man, yumaman o hindi, it doesn't matter, no? Ang importante ma-enjoy mo yung buhay, no? Kahit binabaha tayo, may sakuna, safe naman tayo at nakakain ng maayos, kahit paano hindi man sobrang sarap ng pagkain. And higit sa lahat, meron tayong contribution sa ating community. At kung i-aim pa natin na matulungan ng maraming tao through technology at ikaw ang isa sa mga contribute doon, then mas maganda yung buhay. So sige, tingnan natin yung future. Hindi lang para kumita, kundi magkaroon ng contribution sa ating bayan, sa ating kapwa, sa ating pamilya. Right? Magkita po tayo muli sa ating mga susunod topic. Bye-bye po.